Yung muna, pag-usapan muna natin, no? What this means, yung pagkaka-aresto dito kay Zaldico at yung expected na pagpapabalik sa kanya dito sa Pilipinas doon sa matagal na nating demand, no, ng ating mga kababayan na magkaroon ng tunay na pagpapanagot. Hindi lang doon sa mga nasa DPWH, sa mga kontraktor, kundi malalaking isda. Sige. Attorney Barry, simulan natin sa inyo. Ako siyempre 2 levels. Una, yung level na si Zaldico mismo kailangang humarap sa mga iba't ibang kaso dito dahil malinaw naman na given yung kanyang papel as House Appropriations Chair, talagang central figure siya dito sa buong firmament ng flood control na ito. So siya mismo personal, kailangan niyang umuwi para panagutan yung kanyang involved. Pangalawa, dahil nga yung sa centrality ng kanyang role, meron din siyang malaking potential role as isang testigo kung aabot sa puntong yon. Tungkol naman doon sa sino pa yung mga malalaking isda na involved dito. Mga membro ng House of Representatives, mga senador, mga iba pang mga matataas na opisyal kung merong mang involvement ang mga yan. At tingin ko, yun yung balita na siya ay nahuli, madami na rin medyo nag-iisip kung anong magiging epekto nito sa kanilang posibleng involvement sa flood control issue na ito. Dahil siyempre, pag nandyan na yung isang central figure at willing siyang magsalita, ibang usapan na yan para dun sa mga ibang taong sa ngayon ay posibleng nakakaiwas pa sa isang direktang nagtuturo sa kanila dito sa issue na ito. You mentioned central figure, no? Iniisip ko, hindi pa kasi natin alam talaga yung scale o yung breadth nitong itong pandarambong sa flood control, Pwedeng siya linchpin, pwedeng siya hindi. Hindi, ang point ko ganito, no? Parang yan, nakumpita ba natin kung magkano talaga yung halaga ng pagnanakaw? Hindi pa natin alam, hindi ba? Ay, sigurado tayo billions. Oo, lahat. Oo. Ano ba siya, linchpin? O ano ba yan? Para bang may kanya-kanyang mundo yung mga yan, kanya-kanya nakawan, di ba? Yun ang hindi pa natin alam, Oo. Pero nga, Sen, sige, go ahead, Senator. Basta ang tingin ko, hindi siya pwedeng state witness. Basta ang tingin ko, siya ay principal. Kahit anong sabihin niya. Naman? Yung kanyang testimony noon, ay parang parang daanan lang siya ng pera Parang hindi siya principal, di ba? Panipaniwala kahit nga isang sentimo wala siya nakuha doon sa sinabi niyang daang-daang bilyon na dumaan sa kanyang kamay. Parang siya biktima. Una, no? Hindi siya pwedeng maging state witness dahil siya ay ni Barry, siya ay sentro rito. Siya ay principal. Kahit baliktad mo pa yan, no? Kalawa, ano ba yung kanyang alam? No? Dahil medyo na-taint yung kanyang testimony nung una siyang sumulpot dahil sa kanyang statement na wala siya nakuha ni isang sentimo. Totoo naman yan. Grabe, no? Ako muntik ako maniwala Ako talagang paniwala. Ako naniwala talaga. Pero nung sinampal ko yung sarili ko, medyo nawala yung pagkapaniwala ko. Pero yung ikatlo ay ano ba nangyari? Itong kanyang pagkakahuli by design, ibig sabihin tinutugi siya palabas ng Portugal, kaya papunta siya sa Czech Republic. Dahil kung medyo secure naman siya sa Portugal, ba't pa siya lalabas? No? Ba't niya i-risk lahat ito? So ito ba ay may disenyo? Tinutugis na ba siya? Meron na bang arrangement sa Portuguese government o sa Interpol na kunin siya? Kaya siya napilitang lumabas at pumunta ng Czech Republic? O ito ay isang aksidente lang? No, hindi disenyo. Ibig sabihin, baka gusto niyang uminom ng Czech beer. Czech beer kasi yung pinakamasarap na beer sa mundo No? Maganda yung Prague. Sabi papunta raw siya ng Germany Di ba? Germany daw. Medyo hindi. So parang alam ko parang in transit lang yan? In transit lang through the Czech Republic? Yun yung ikalawang possibility. Na lumabas siya, siguro bored na siya, malungkot na siya, gusto niyang pumunta ng Prague, one of the most beautiful cities in Europe. Dahil hindi winasak ito no? Yan. So,
Di yung buong tension mo na nagtatago ka ron with all your billions, di ba? Nakakalungkot Posible naman talaga yun, no? yun. Pero malabo kung pupunta sa Germany via Czech Republic. Parang medyo malabo dahil mas madali siyang hulihin sa Germany. Hindi ko sure pero parang may extradition tayo sa Germany, no? Kaya kaya hindi ko alam kung ano talaga 'yung nangyari. Kung by design kasi dahil bigla naglabas ng statement ng presidente, nahuli na si Saldico. Parang excited siya, no? Baka yung iba hindi excited, baka madamay kami diyan, no? Baka mayari. So, yun ang mahalagang aspeto yun eh. By design or by accident, dahil kung by design, ibig sabihin may end goal yan, may plano na merong idadawit, merong kakasuhan. Yan ba ay konektado sa sinabi ni Boying Remulla na merong kakasuhan at ikukulong sa Mayo? So yung mga ganun ba, no? Hindi kompleto yung ating impormasyon eh tungkol diyan. Pero definitely parang nag-level up itong medyo humuhupa na anti-corruption investigation. Parang bilang suddenly nabuhay eh. Sir, ang tanong ko dyan, is that well-founded speculation? Alin? Yung by design or by accident? Lahat ng sinabi nyo. Oo. Dalawa yun eh. Alin doon? Lahat nga. Sabi ko lahat. Labo. Mag-aaway na naman ba tayo dito? Labo. Nag-aaway na kami kanina yan eh. Ang isang pinagtataka ko actually, di ba supposedly meron siyang Portuguese passport, di ba? Na hindi niya dala supposedly. Baka di niya dala. So, papaanong kulang ang travel documents kung meron siyang Portuguese passport? Kung may Portuguese passport siya, pwede siyang umikot ng any EU country. Diba? Yun yung the whole concept ng ikaw ay isang EU passport holder. Eh. So, yun? May depekto? Binawi? Hindi niya dinala sadya? Nakalimutan? Para namang medyo... Alam ko ba yung golden visa is not a passport. No, parang it's a resident passport. Ang sabi meron siyang sariling passport talaga, Portuguese. Ang sabi ni Secretary Remulla dati, passport eh. Yun ang kanyang binitawang salita eh. So, hindi ko wala. Kasi very relevant yun dahil maski sa usapin ng iba't ibang mga pamamaraan para posible siyang ibalik dito. Ang isang threshold question ay talaga bang passport holder siya ng Portugal? Kasi iba ang magiging treatment. Kung ang hawak lang niya ay Philippine citizenship, Philippine passport, iba ang treatment kung siya ay actually merong EU passport na hawak. So, yun? Mahalagang tanong yun dito sa buong usapang ito. Teka lang, medyo gusto ko lang i-push yung analysis ni Senedo. No? Hindi ko na kasi natawag na speculation eh. Are you saying talagang tinarabaho siya na administrasyon para maaresto? Para meron siyang specifically may ikanta? Well, yung public statement kasi niya, public statement ng gobyerno, siya ay tinutugis. Yung public statement ng gobyerno ay siya ay hinahabol nilang madala rito. At pwede kong i-connect yan doon sa statement ni Boying Remulla na may kakasuhan ng mga big fish. Dahil yung mga big fish na yon parang kulang pa sa ebidensya. At posible na yung missing link doon sa ebidensya para pagsampa ng kaso dito sa malalaking isda na ito ay si Saldico. Sinasabi ko posible, we're just connecting the dots. We're just connecting the dots, no? Okay. Pero may malaki ring possibility na hindi ito by design. Nagkataon lang talaga. On his own, may gusto siyang gawin at natimbog siya. No? Natimbog siya. No? May ganun possibility rin. Kaya sinasabi ko dalawa eh. Pero for now, baka mas dominant yung unang possibility na ito ay by design. Dahil may announcement naman yung gobyerno before na siya ay tutugisin, kakausapin ng Portuguese government. Hindi ko sigurado yung sinasabi ni Boying Remulla na meron siyang Portuguese passport dahil marami rin kasing sinasabi si Boying Remulla. Medyo nakafocus siya dun sa paghuli dun sa mga libo-libong nakahubad sa squatters area. Kaya baka John Vic, hindi mo. John Vic. Minsan kasi interchangeable sila. So baka iba yung kanyang parang focus. Hindi naman, magkalayo na itsura eh.
Dahil nagugulpi siya eh. Nagugulpi siya dito sa kanyang curfew curfew project eh, no? Yung lalo na yung paghuli ng mga nakahubad, no? Minomonitor ko yung social media, gulping-gulpi siya eh. No, na Pinakikita anti-poor. niya mga topless, no? Oo, anti-poor, no? Pati na yung mga yung kita yung mga nipples, no? Katulad ng Okay. mga Teka, pangalanan na natin. Pero kasi kung papatulan natin yung unang binabanggit ni Sen Edo, no? Ang in-announce kasi, magkakaso sila, di ba? Si Ombudsman, kay Martin Romualdez at saka Chis Escudero by May, no? Logically, kung meron makapagtuturo sa kanila, supposedly, yung isang kasing laking isda rin katulad ni Zaldico. Pero ganito, no? Naglabas ng videos ito si Zaldico last year, Yung medyo pumayat siya, naka-brown jacket. Marami siya mga bintang. Dinikit niya mismo yung presidente. Binanatan niya si Martin Romualdez. So ano mangyayari doon? Ako curious ako ron. Talagang papanindigan ba niya yon? Lalo yung claim niya na wala siyang tinanggap na dumaan lang sa kanya. Hindi ba? Importante, mag-execute siya ng affidavit niya. Under oath, di ba? Ano ba talaga yung nalalaman niya? Pero doon nga nakaugnay yung binanggit ko kanina eh. Parang ano ba yung i-negotiate niya? Kung hindi siya pwedeng maging state witness, kung siya ay principal, so ano yung makukuha niya dito? No? Ano yung pang-pressure sa kanya para magsalita o mangdawit ng katulad niyang malalaki pang isda? No? Yun yung isang ano nga ba? siguro gumagana sa kanyang isip, no? Saan ba ako mas makikinabang? No? Dito sa existential na labanan na ito ng dalawang kampo. Kung Nakita DDS natin last year na tumalon siya sa kabila. Diba? Nagpagamit siya sa kabila. At mukhang yung kumontak sa kanya para mag-testify ay yung kabila rin. Diba? Pero kung siya ay ibabalik dito, then yung gobyerno ang may kagagawa niyan. Kung kukunin siya ng gobyerno, sila yung may unang say sa kanya para siya ay kausapin. No? At whether bigyan siya ng i-threaten siya o bigyan siya ng graceful exit. Pero for a price. No? For a price. Pwede nga kunin siya ng gobyerno, ibalik siya rito, tapos sabihin sa kanya, mas lesser ang parusa mo, pero ididiin mo ito. Time out. Sa aking limited knowledge, no? Hindi ko yata ma-imagine kung ano yung graceful exit na pwede mo ibigay sa isang Zaldico. Ako, ang na-imagine ko lang, ang most na pwedeng ibigay sa kanya, parang plea bargain for a lesser offense. Alam ba yun? Yes. Tapos magsasole. And even that, feeling ko, may mga papalag pa rin doon, given yung centrality ng kanyang role. Pero definitely, agree ako doon sa sinasabi ni Sen Edward, 'di ba? Na hindi pwedeng state witness na walang parusa, na parang full immunity. Kasi, 'di ba? Grabe yung ano niya grabe yung papel So hindi pwede 'yon. Pero below that, madaming pwedeng yan. O sige, hindi ka na namin kakasuhan ng plunder. Ito na lang, graft and corruption, mas mababa ng konti, 'di ba? Yan. Pero kailangan tumistigo ka. May mga ganong mga arrangements na pwedeng gawin dyan. Ako magandang mapakinggan. Ano ba yung sasabihin niya in connection with the narrative of the 18 ex-Marines, quote-unquote? Diba? Yung maleta. Kasi hanggang ngayon, bagsak yung naratibo ng 18 Marines Hindi mo alam kung paano pagtatagmi-tagmiin yung kanilang mga accounts no? Di syempre, ano ba yung talaga nalalaman dyan ni Zaldico? Hindi ba? At kung mapapansin nyo, parang may gag order ang lahat ng mga officers ng gobyerno concerning this. Wala nagsasalita. Parang kanina lang. Pero nung umaga nagsasalita si John Vic sinabi niya na 1 week to 1 month. Nandito na. Diba? Mayroon siyang ganong statement Tapos biglang natahimik. After ng gag order na.